ipa-disqualify at ipa-disbar ng COMELEC ang isang aspirant sa pagka-vice mayor dahil sa mapanira umunong post online tungkol sa darating na eleksyon. Ang paliwanag po ng aspirant sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Magkasamang sinampahan ng criminal complaint ng Commission on Elections at ng PNP Anti-Cybercrime Group si Attorney Jeriel Harold Respicio, isang aspirant sa pagka-vice mayor sa Reyna Mercedes Isabela. Kaugnay ito ng umunoy mapanirang impormasyon na pinost ni Respicio sa Facebook na nagpakita kung paano umano pwedeng madaya ang eleksyon sa Mayo. Naharap si Respicio sa reklamong cyber libel o paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Article 154 ng Revised Penal Code sa Manila City Prosecutor's Office. Idiniin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi raw totoo ang sinasabi ni Respicio sa video at hindi mamamanipula ang mga election machines. Pinaalis na rin ng COMELEC sa Facebook ang naturang video. Meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan. Ito raw ang unang pagkakataon na nag-file ang COMELEC Task Force KKK laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Plano rin nilang mag-file ng disqualification case laban kay Respicio at ipa-disbar ito bilang abogado. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Depensa naman ni Respicio, ang intensyon niya ay masabihan ng COMELEC tungkol sa kahinaan umano ng sistema. Ang punto ko doon was, kapag konektado yung voting machine sa internet before printing ng election return, pwedeng madaya yung election. Pinakita ko yun sa COMELEC para maintindihan nila yung vulnerability at sana maitama nila iyon. Kukonek lang po siya, lalagyan lang po siya ng transmission device kapag nakapag-imprenta na at nakapagpaskil na ng result sa bawat presinto. Malalaman na kaagad yung boto bago ka pa man mag-transmit. Pinanindigan din ni Respicio ang kanyang naunang payag dahil sabi niya, isa rin siyang IT expert. Kailangan kong harapin lahat ng kaso na ito. Hindi ako titigil, hindi ako aatras sa laban. Nagpunta naman sa COMELEC ang ilang nagpakilalang dating rebeldeng komunista. Nagdala sila ng sulat para kay Garcia at humiling na maamyandahan ang resolusyon ng COMELEC laban sa discrimination at political labeling. Pinagbabawal din ng resolusyon ang red tagging sa election period. Pero sabi ng mga dating rebelde, may karapatan silang magsalita laban sa anilay mga kalaban ng gobyerno. Kailangan naming isaliwala at kailangan naming sabihin sa mga tao kung ano ang ginagawa ng CPP, NP, NDF at ang mga legal fronts nito. Wala pang reaksyon ng COMELEC dito. Nagsama-sama naman ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Lente, DICT, PNP at iba pa para magpahayag ng commitment na pangalagaan ng integridad at kredibilidad ng halalan sa gitna ng banta ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.